Bumilis sa 5.3% ang inflation o ang pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto. Isa sa may pinakamalaking ambag niyan, mahal na bigas. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ramdam niyo ba nitong Agosto ang pagmahal ng bigas? Basta ito lang sasabihin ko sa inyo, mga tanso. Tatawanan ko lang kayo hanggang matapos ang taon na ito dahil sa katarantaduhan ninyong binoto niyo yung presidente nyong yan. Yuda Sarbit. Kamatis at tilapia, ilan lang yan sa mga nagmahal na pagkain na siya namang pangunahing dahilan ng mabilis na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Agosto. Ang antas niya no inflation rate nasa 5.3%. Pinutol nito ang sunod-sunod pa namang pagbagal sa pagmahal ng mga presyo at serbisyo mula Enero hanggang Hulyo. Bigas ang isa sa may pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin nitong Agosto. Nasa 8.7% agad ang iminahal. Pinakamabilis na taas presyo yan mula noong November 2018 kung kailan nagkaroon ng krisis sa bigas. Pinakamahihirap syempre ang pinakaapektado niyan. Sa bottom 30%. So mas malaki yung impact sa kanila. Kaya ang pamilya ni Aling Eva nagbabawas sa kanin. Nagsasayang kami ng ng 1 kilo, ngayon half kilos na lang. Ayan, yan ang gusto ng gobyerno. Magsakripisyo kayo. Totoo naman, di ba? Yan ang sinabi nila. Magsakripisyo naman kayo. Kumain na lang kay kamote. Magsakripisyo kayo. Binoto nyo kami. Sabi ng gobyerno rin, binoto nyo kami. Magsakripisyo kayo. Pero hindi lang mga bahay ang apektado kundi pati mga negosyo. Kabilang sa mga may pinakamalaking ambag sa pagtaas ng inflation para sa buwan ng Agosto ay ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin kagaya ng isda, gulay, bigas, tubig, pati na rin ng LPG. Dahilan kaya naman tumataas rin ang presyo ng mga pagkain sa mga karinderya kagaya nito. Dati po ay 10 pesos po yung rice, ngayon po 12. Ngayong nagpapatupad na ng price cap sa bigas, babagal na kaya ang antas ng inflation. Amoy kulub pa. 12, dati 10, ngayon 12, amoy kulub pa yung bigas. You deserve it. Sa mga susunod na buwan? Magkakaroon siya ng adjustment. Pero of course, we will be computing it year on year. So last year kasi hindi ganun kataas yung presyo ng bigas. Bukod sa bigas, dapat rin daw bantayan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo na ginagamit sa delivery ng mga produkto. Kahit nasa 6.6% na ang average inflation mula Enero, nananatiling 2 to 4% ang target sa pagtatapos ng taon. Ibig sabihin, kailangan bumagal ang pagmahal ng bilihin ngayong Burr months kung kailan tipikal pa namang tumataas ang demand sa mga bilihin kaya nagmamahal. Para raw makontra ang pagmahal ng bilihin sa buong mundo, maaari raw magpatupad ng pansamantalang pagbaba ng mga taripa ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahang magpapatuloy ang pagmahal ng bilihin dahil sa epekto ng problema ng supply at pagmahal ng langis sa Yan, no. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahan nyo yan kasi magtataas pa yan dahil sa global oil prices. Siyempre, yung mga tanso na naman, yung mga vlogger na tanso, sasabihin nila, ito si Banat ba eh, tanga-tanga to. It's global problem yan eh. Oil yan eh. Bakit? May oil ba tayo? Global problem yan eh. Kaya ganyan yan nagmamahal kasi yung oil yan, global market siyang nagmamahal eh. Akala mo daming alam eh. Akala mo may alam eh. Global, ano yan eh, kaya it's a global thing. Wag na sisihin si Marcos dyan. Global yan eh. Ito lang ang sagot natin sa mga vlogger na ganyan. Oo nga, global yan. Okay? Yung oil problem, global yan. But it doesn't mean walang gagawin ng gobyerno para manatiling mura ang bilihin. Kaya nga dapat pinalalakas yung food security natin. Sinusuportahan yung... Kasi anong nangyayari? Ganito ha. Nangyayari ngayon sa mundo, nagkakaroon talaga ng ipitan. 'Di ba? Ayaw na mag-export ng ibang bansa. Dahil sila mismo nauubusan ng mga rice. Ayaw nila mag-export. Ang problema, tayo, ang ginawa ng ating presidente ngayon,
Sinanay tayo sa import. Pag may problema, import. Pati nga basketball player natin, import na eh. Nang wewe, oh. Nagtataka nga ako eh. Parang wala nang local na basketball player eh. Ngayon, ang problema sila nung pinagbawal ng import dun sa isang laban. Birang buhay to. Di ba, yan ang problema. Ini-import natin lahat. Instead na pinalakas yung sariling atin. Yung farmers natin, sinuportahan. Alam mo yun, lahat ng pwedeng gawin sana para umasenso, bumilis. Ang lahat ng, wala eh, hindi sinuportahan. Bakit? Ano sinuportahan? Mga smuggler. Yung mga nag-i-import. O, di ba? Yun ang sinuportahan. Bakit? Eh, syempre, doon ang pera eh. Wala namang pera sa mga farmers. O. Ano nangyari? Umasa tayo sa kanila. So, kung anong dikta ng global, umaasa na lang tayo. Tama, mali. O. Nag-uubos pa tayo ng tama. Sabi ni Diego Latigo, nag-uubos pa tayo ng pera sa kakabiyahe. Ang dami na nga nating, isipin nyo to ha, wala talaga sa hulog tong gobyerno natin eh. Babiyahe to invite investor. Pagdating naman dito, anong ginagawa? Ninanakawan sa airport. Anong ginagawa? Pagdating dito, wala silang peace of mind dahil sa criminality natin dito. Ginagago yung mga Pilipino.